Dadalo po sa pagdinig mamaya ng Senado. Ngayong araw nga ito si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Pinayagan po ng Valenzuela RTC na dumalo si Guo sa pagpapatuloy ng hearing ng Senado. Inaatasan po naman ang PNP Custodial Facility sa Campo Crame na dalhin ang dating mayor sa Senado mamayang alas 10 ng umaga. Bukod kay Guo, pinadadalo rin po sa pagdinig si Sual Pangasinan Mayor Liseldo Dong Kalugay na sinasabing umano'y karelasyon at kanegosyo nito pong si Guo. Wala pa ho namang kompirmasyon kung makakadalo nga si Mayor Kalugay. Ang dalawang sekretary rin po ni Guo na sina G. Pepito at Kat Salazar ay inimbitahan din sa pagdinig. Malalaman din ngayong araw kung pagbibigyan pa ng mga senador ang kahilingan ni Guo na isang executive session kaugnay po ng kanyang nalalaman sa operasyon ng Pogo. Bumuelta naman si House Speaker Martin Romualdez sa mga taong anyay impokrito at mahilig mag-akusa kahit sila naman ang may kasalanan at hindi tama ang paggamit sa pondo ng bayan. Sa pagsisimula ng plenary debate at interpellation para sa 6.3 trillion pesos sa panukalang budget sa taong 2025, nagpasaring si House Speaker Martin Romualdez sa mga kritikong mahilig daw mag-akusa. Ang giit ni Romualdez, hindi dapat ginagamit sa pansariling interes ang kaba ng bayan. Ang dagdag pa nga ng House Speaker, hindi magpapatinag ang Kamara kahit kanino pagdating sa pagbusisi ng pambansang pondo. Walang pinangalanan si Romualdez. Pero matatanda ang naglabas ng recorded interview si Vice President Sara Duterte kung saan inakusahan niya sina Romualdez at House Appropriations Chairman Zaldico na kumokontrol daw sa pondo ng bayan. Target maipasa ng Kamara ang 2025 General Appropriations Bill sa September 25 bago ang kanilang session break sa Oktubre. Nanindigan po naman si dating presidential spokesperson Harry Roque na hindi siya pugante. Yan nga po'y matapos sabihin ng ilang mambabatas na may tuturing ng pugante ngayon si Roque dahil sa kanyang pagtatago sa kabila po ng arrest order sa kanya ng Kamara. Ayon kay Roque, pinag-iinitan siya ng Kamara dahil sa isa umunong video ni Pangulong Marcos Jr. na siya raw ang pinagbibintangang nagpakalat. Cited in contempt ng Quad Committee si Roque dahil sa hindi nito na isumite ang hinihinging mga dokumento kaugnay ng kanyang umano'y yaman. Itinuturo rin siyang may koneksyon sa Pogo. Ayon po kay Roque, hihintayin niya ang desisyon ng Supreme Court kaugnay po ng naturang arrest order. Sagot naman ni Congressman Johnny Pimentel, hindi nila pinupolitika si Roque. Hanggat wala raw pong desisyon ng SE ay mananatili siyang wanted. Sa ngayon po'y patuloy ang pagtugis ng PNP kay Roque. Napanatili naman ang bagyong Hener ang lakas nito habang kumikilos pa kanluran sa Hilagang Luzon. Huling namataan ng bagyong Hener sa Alicia Isabela na may dalang lakas ng hangin na aabot ng 55 kph at bugso na 70 kph. Naglandfall ito alas 11 ng gabi nitong Lunes sa Palanan, Isabela. Nakataas ngayon ng signal number 1 sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte at maging sa Ilocos Sur. Signal number 1 din sa La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at sa Aurora, pati sa hilaga at gitnang bahagi ng Bataan at hilagang bahagi ng Quezon at ng Rizal. Isinailalim din sa signal number 1 ang hilagang bahagi ng Metro Manila, kabilang ang Quezon City, Caloocan City, Valenzuela, Malabon, Navotas, Marikina, Maynila, San Juan at maging ang Mandaluyong. Nagdadala o magdadala ng pag-ulan na may kasamang malakas na hangin ang bagyong Hener sa Metro Manila, Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Rizal at sa Quezon. Hanging habagat naman ang magpapaulan sa natitirang bahagi ng bansa. Posible raw itong kumilos sa dagat ng Ilocos Sur o La Union ngayong araw at lumabas naman ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga. Ang bagyo naman sa labas ng PAR na may international name na Pulasan, huling namataan sa layong 1,980 kilometers silangan ng Central Luzon. Halos pareho lamang ang galaw nito katulad ni Bagyong Ferdy. Papasok din ito ng PAR mamayang gabi at tatawaging Bagyong Helen pero lalabas din pagdating ng Miyerkules ng hapon o ng gabi. Hindi man magla-landfall, palalakasin daw nito ang hanging habagat. Samantala po nagdeklara naman ng walang pasok sa ilang mga lugar nang dahil sa epekto ng Bagyong Hener.
Suspendido po ang klase mula preschool hanggang senior high school sa Benguet, Tuguegarao City, Botolan at Candelaria sa Zambales, Capas at Concepcion sa Tarlac, Infanta Quezon, Cadiz, Negros Occidental at Bacolod City. Wala din pong pasok ngayon hanggang sa senior high school sa 5 mga bayan ng Antique. Ganyan din po sa Buenavista, Guimaras, Alimodian at Leganes sa Iloilo at Iloilo City mismo. All levels naman, suspendido ang klase sa Abra, Pangasinan, Ilocos Sur, La Union, Quirino, Aurora at Kalumpit sa Bulacan. Wala din pong pasok ngayon sa government offices sa San Marcelino, Zambales. Wala din pong pasok sa lahat ng antas sa Cabanatuan, Gapan, Jaen at Saragossa sa Nueva Ecija habang damay ding ang mga opisina ng pamahalaan sa Nueva Vizcaya. Wala din pong pasok all levels sa Angeles City, Pampanga at maging sa Tarlac City. Nagdeklara ring walang pasok ngayon sa Magsaysay, Occidental Mindoro, Coron, Palawan, Camarines Sur, Naga City, Sorsogon City at Daraga sa Albay. Maraming bayan din sa Negros Occidental ang walang pasok ngayon, kabilang dyan ang Silay City, Bago, Kawayan, Kabangkalan, Isabela, La Carlota, Murcia, Talisay, Victorias at iba pa. Sa Antique naman, wala din pong pasok ngayon sa 7 mga bayan. All levels din ang suspendido ang klase sa Balingoan sa Misamis Oriental. Balikan lang natin, girl, ang wala pong pasok ngayon sa Metro Manila. Wala pong pasok sa Malabon, Kinder to Grade 12. Sa Maynila, Kinder to Grade 12. Marikina, all levels, walang pasok. Both public and private po yan mga kapatid. Sa Navotas City, Kinder hanggang Grade 12, kasama rin po ang Alternative Learning System. At maging sa Quezon City, Kinder hanggang Grade 12. Valenzuela City, wala rin pong pasok, all levels public and private. Dahil pa rin po yan nga sa kasama ang Metro Manila sa Signal number 1. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.